Outdoor camping. Isang magandang pagkakataon para sa lahat, para sa isang magandang bonding. Sa pamamagitan ng activity na ito, isang memorya ang sigurado na makukuha. Isang maganda o nakakikilabot na memorya. Gabi ng November 17, 1973, 5 mga teenagers ang tumungo sa Gichi, Manitou para sa isang outdoor camping. Ang gabing yun ay isang magandang pagkakataon para sila ay mag-enjoy, ngunit sa kasamaang palad, 4 sa kanila ay doon na mamamatay at isa lamang sa kanila ang makakauwi ng buhay. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Sandra Chesky. Taong 1972, si Sandra Chesky kasama ng kanyang pamilya ay tumungo ng Iowa galing South Dakota para doon manirahan. Bagamat baguhan pa lamang sa lugar na iyon, siya ay agad namang nakapag-adjust at nagkaroon doon ng kaibigan at kalaunan ay kasintahan. Summer ng 1973, ang 13 years old na si Sandra ay nakilala ang 17 years old na si Roger SM. Ayon kay Sandra, habang patungo sa kanilang sasakyan galing sa isang drive-in theater, ay nakita niya ang pinakagwapong lalaki sa kanyang tanambuhay. Si Roger na noon ay papadaan, ay tiyempo na huminto at nakipag-usap sa kanya at kinuha din ang kanyang numero. Matapos noon, ilang beses silang nagkaroon ng date. At sa mga dates na yon ay nakilala naman niya ang kaibigan ni Roger na si Stuart Beatty na palaging kasama ni Roger sa kanilang date ni Sandra. Si Stuart ay mayroong blue van at malaking tulong iyon para makapunta sa kanilang gustong puntahan. November 17, 1973, si Roger ay inimbita si Sandra na pumunta sa isang trip sa Gichi, Manitou State Preserve, isang wildlife habitat sa pagitan ng border ng Iowa at South Dakota. Sa trip na iyon ay kasama din si Stuart, ang kapatid ni Stuart na si Dana, 14 years old, at isa pang kaibigan na si Mike Hadrath, 15 years old. Ang mga kaibigan ni Roger ay medyo matanda na kumpara sa edad ni Sandra, ngunit hindi naman iyon problema dahil siya ay lumaki sa foster care at mission school. Kaya siya ay sanay na makihalubilo sa mga older kids. Ang grupo ng 5 kabataan ay sumakay na sa blue van ni Stuart para tumungo sa Gichi, Manitou. At habang sakay ng van at tinatahak ang daan, sila ay nagbibiruan pa at nagtatawanan. Walang ideya na sa trip na iyon, isa na lamang sa kanila ang makakauwi ng buhay. Ang Gichi, Manitou ay kilala bilang isang hiking ground at isang lugar din kung saan ginaganap ang underage beer parties. Pagdating sa kanilang destinasyon, ang magkakaibigan ay gumawa na ng campfire. Matapos noon, sila ay pumaikot na doon at nagsimulang magpalitan ng mga kwento habang si Stuart naman ay busy sa pagtugtog ng kanyang gitara na palagi niyang dala kahit saan siya pumunta. Kasabay ng musika at init na hatid ng kanilang campfire, isang sigarilyo naman ng marijuana ang kanilang pinagpasahan, kaya mas nakadagdag iyon sa kanilang kasayahan. Sa gitna ng kanilang kasayahan, ang grupo ay nakarinig ng tunog ng tila lagutok galing sa naapakang tuyong kahoy at dahon. Inisip nila na iyon ay maaaring mga usa lamang o kung ano paman na naakit sa kanilang ingay o apoy ng campfire, kaya iyon ay hindi nila gaanong pinansin. Nang ang lagutok ng tunog ng mga dahon at kahoy ay tila papalapit at papalakas sa kanilang pandinig, ang kasintahan na si Roger at Stuart ay tumayo na para i-check ang pinagmula ng ingay, at sila ay nagulat
nang ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod ng putok ng baril ay ang pagbagsak ni Roger sa lupa, dead on the spot. Ilang putok muli ang narinig sa paligid kung saan ang nahagip naman ng bala ay sina Stuart at Michael na pareho ding bumagsak sa lupa. Ngunit hindi katulad ni Roger, sila ay hindi naman napuruhan. Ang sumunod nilang narinig ay ang daing ni Stuart sa paligid at sigaw nito na siya ay tinamaan. Kaya instantly, sila Dana at Sandra ay nagsitakbo para itago ang kanilang mga sarili sa mga puno. Dalawang armadong mga lalaki naman ang kanilang nakita na papalapit sa campfire at nagpakilala na sila ay mga narcotics agents at ang mga kabataan ay under arrest for drug possession. Matapos sabihin iyon, isang lalaki pa ang kanilang nakita na sumulpot mula sa kawalan. Inutusan ng mga lalaki ang mga kabataan na lumabas sa kanilang pinagtataguan kung saan ang mga kabataan naman sa paniniwala na sila nga ay alagad ng batas ay nagsilabasa naman. Matapos na sila ay lumabas, isang putok muli ng baril ang narinig sa paligid. Si Michael ay tinamaan sa braso at bumagsak sa lupa. At si Dana at Sandra sa narinig na putok ay pareho ding bumagsak sa lupa. Sa tatlong kabataan na nakadukdok sa lupa, sinabi ng isang lalaki na maaari nang iba sa kanila ay pinipeke lamang ang pagiging sugatan. Ang lalaki na sa kanilang tingin ay ang leader ng grupo ay isa-isang sinipa ang tatlong kabataan at sinabihan na huwag magpanggap kung ayaw nilang malintikan. Ayon kay Sandra, ang tatlong lalaki ay tinawag ang isa't isa by nicknames. Ang tila leader ng grupo ay nagpakilala na The Boss at ang dalawa pa ay may taguri na Hachette Face at JR. Si The Boss ay kinuha at dinala si Sandra patungo sa van ni Stuart, tinali ang mga kamay at saka isinakay sa van. Matapos noon ay nakipag-usap muna ito sa kanyang dalawang kasama pa bago sumakay ng van at umalis kasama si Sandra. Habang sakay ng van at papunta kung saan, lakas loob at paulit-ulit na tinanong ni Sandra si The Boss sa magiging kalagayan ni Roger maging ng ibang kaibigan. Si The Boss naman ay sinabi na wala siyang dapat na ipag-alala dahil ang bala ng kanilang mga dala ay mga tranquilizer darts o pampatulog at hindi ito totoong mga bala. Ang kanyang mga kaibigan ay natutulog lamang at magigising din anumang oras. Ang sinabi na ito ni The Boss ay pinaniwalaan ni Sandra, ngunit lingid sa kanya. Matapos lamang na sila ay makaalis, ang kanyang mga kaibigan ay dinala ng dalawang lalaki sa isang pick-up truck at nang makarating doon, sina Stuart, Dana at Michael ay isa-isang binaril, execution style in the head. Matapos ng tila matagal na oras na pag-drive, si The Boss ay huminto sa isang driveway papunta sa isang lumang farmhouse. Tila friendly na kinausap niya si Sandra at tila nasurpresa pa nang malaman na si Sandra ay 13 years old lamang. Sinabi din ni The Boss na dahil sa si Sandra ay menor de edad pa lamang, hindi niya na ito aarestuhin at tutulungan pa na makalabas sa problema na pinasok niya. Sa kanilang pag-uusap, isang blue pick-up truck ang tumabi sa kanilang sasakyan at bumaba doon ng isa sa mga armadong lalaki na si JR. Sa pagkabigla ni Sandra, si The Boss ay umalis ng sasakyan na agad din namang pinalitan ni JR. Si JR sa tatlo mga lalaki ay ang pinaka kinatatakutan ni Sandra. Ang presence pa lamang nito ay sapat na para magsitindigan ang mga balahibo niya at nang sabihin ni JR na tanggalin ang kanyang mga damit, alam na ni Sandra sa kanyang sarili kung ano ang kanyang kahihinatnan. Gayunpaman, sa pag-asa na maaaring si JR ay may konting konsensya pa, sinubukan ni Sandra na sabihin na siya ay birhen pa, na totoo naman.
Ngunit hindi iyon nagpatinag kay JR at walang habas na ginamit si Sandra. Matapos ng ginawa, si JR ay umalis na at si The Boss ay muling bumalik, saka muling pinaandar ang sasakyan. Sa kanilang pag-alis, alam ni Sandra na iyon na ang kanyang katapusan. Masyado siyang maraming nakita at nalalaman, maging naranasan para siya ay kanilang pakawalan. Ang tatlong lalaki ay nagkasundo na paslangin si Sandra at si The Boss ang nag-volunteer na gagawa nun. Sa kanyang sorpresa, sa halip na paslangin, si The Boss ay nagtanong ng direksyon papunta sa kanilang bahay at nang nakarating doon, katulad ng ipinangako nito, ay pinakawalan si Sandra. Ngunit bago siya pakawalan, ay tinakot at sinabihan siya ni The Boss na kung mayroon siyang sasabihan ng anumang nangyari sa kanila ng gabing yon, alam nito ang kanilang bahay para siya ay balikan. Si Sandra ay pumasok na sa kanilang bahay at ang paniniwala pa din ay walang masamang nangyari sa kasintahan at mga kaibigan. Matapos ng ilang oras, isang couple ang nagte-test drive ng kanilang bagong sasakyan sa parte ng Gitche Manitou kung saan ay nakita nila ang mga katawan ni Stuart, Dana at Michael. Si Sandra naman ay sinubukan na tawagan si Roger at sinabihan na ang kasintahan ay hindi pa nakakauwi. Nang hapon din na yun, si Sandra ay tumungo sa police station para i-report ang nangyari sa kanila ng gabing yun at matapos na narinig ang kanyang bersyon, ang mga officers on duty doon ay todo kamot ang ulo at tila hindi kumbinsido sa kanyang kwento. Ayon kay Sandra, may 3 armadong lalaki ang sumugod sa kanila at binaril ang mga kaibigan ng tranquilizer guns. Questionable ang kanyang sinabi dahil sa natagpuan na ang mga katawan ni Stuart, Dana at Michael at malinaw na silang lahat ay nagtamo ng gunshot wounds sa mga ulo. Ilang beses din tinanong ni Sandra ang mga otoridad kung nasaan ang kasintahan na si Roger na ng mga oras na yun ay hindi pa din natatagpuan at ang katawan ay naroon lamang na naiwan sa may campfire na kanilang ginawa. Sa mga sumunod na araw, nalaman ni Sandra na si Roger maging sina Stuart, Dana at Michael ay nasawi at siya lamang ang himalang nakaligtas. Ang mga otoridad sa kanyang patuloy na pagkwento sa mga pangyayari ay patuloy pa din sa pagkamot ng kanilang mga ulo. Hindi kapanipaniwala na ang 4 ay pinaslang at si Sandra ay nakaligtas at hinatid pa sa kanilang tahanan. Nang siya ay pinagsamantalahan, bakit nang isa lang at hindi nilang lahat? Dumating pa nga sa punto na siya mismo ay pinaghinalaan na siya ay maaaring isang accomplice ng mga salarin dahil na din sa siya lamang ang nakaligtas. Dahil dito ay nag-request ang mga otoridad na sumailalim si Sandra sa isang polygraph test at naipasa niya yon with flying colors. Gayunpaman, mayroon pa din silang mga agam-agam. Base sa sinabi ni Sandra, ang mga lalaki ay walang habas na pinaputukan ang mga kaibigan. Sila ay mga walang konsensya. Kaya bakit nila pinakawalan si Sandra na magsisilbing isang testigo laban sa kanila? Si Sandra sa kabila ng pagdududa ng ilan sa mga otoridad ay lubos na nakipagtulungan sa investigasyon. Simula sa mga nickname na ginamit ng mga ito, ang ginamit na sasakyan, maging ang deskripsyon ng farmhouse na pinagdalhan sa kanya. Sa paghanap sa farmhouse, ang mga otoridad ay ipinag-drive si Sandra around the area, nagbabaka sakali na makita ang farmhouse na sinasabi ng dalaga. Ilang araw nilang sinubukan na hanapin ang farmhouse, ngunit tila sa pagbilang ng mga araw ay ang pagbabadi ng kanilang tiwala na nagsasabi ng totoo si Sandra. Pumasok na naman dyan ang pagdududa
At si Sandra, bagamat hindi na masaya sa nakukuhang pagdududa, ay binaliwala na lamang iyon at nag-focus sa anumang nakikita sa labas ng bintana ng sasakyan. Matapos ng ilang araw na paghahanap, isang red fuel tank ang nakita ni Sandra na nakalapag sa harap ng isang farmhouse. Sa kanyang pagkakaalala, bago siya inihatid ni The Boss, ang mga ito ay kinargahan muna ng gas ang sasakyan. Maya-maya, isang blue pickup truck ang kanilang nakasalubong at nang ito ay dumaan sa harap ng sasakyan, ay agad na namukhaan ni Sandra ang nakaupo sa driver's seat na walang iba kundi si The Boss. Agad na itinuro ni Sandra sa kasamahang police officer na ang driver ng sasakyan na iyon ay si The Boss. Agad nila iyong hinarang at pinababa ang driver, kung saan ang driver ay nagpakilala na si Allen Fryer at isang trabahador sa farmhouse na yun. Ang 29 years old na si Allen Fryer ay agad na taken into custody. Kalaunan ang kanyang dalawa pang mga kasamahan na kanyang mga kapatid ay agad din inaresto ng mga otoridad. Ang 23 years old na si David Fryer alias Hachette Face at ang 21 years old na si James Fryer alias JR ang gumamit kay Sandra. Ayon sa magkakapatid na Fryer, sila ay nasa area na yon para mangaso ng usa. Nakita nila ang grupo ng kabataan na gumagamit ng droga at nagdesisyon na sila ay nakawan. Nagplano sila na magpanggap na narcotics agent at nilapitan ang mga kabataan. Nang nakita nila na ang dalawa sa mga kabataan ay papalapit, si The Boss o Allen ay agad na itinaas at ipinutok ang dalang baril, kung saan ang isa ay nasugatan at ang isa ay dead on the spot. Matapos noon, sa halip na ang grupo ay kanila lamang pagnakawan, sila ay nagdesisyon na ang mga kabataan ay paslangin na lamang. Ayon sa magkakapatid, nagawa nila ang pamamaril dahil sa kanilang pagkakaalam, ang mga law enforcement officers ay allowed na barilin ang sinuman na pinaghihinalaang gumagamit ng droga. Kung ang officer nga ay allowed o hindi, na sa kaso na ito ay hindi naman talaga nararapat, ang Fryer Brothers ay nakalimutan na sila ay nagpapanggap na mga officer lamang at hindi totoong mga alagad ng batas. Nang tanungin si James alias JR tungkol sa alegasyon ng kay Sandra, sinabi ni James na ang nangyari ay consensual at mismong si Sandra pa ang ipinilit ang sarili sa kanya. Ang kanilang mga eksplanasyon ay hindi naman pinaniwalaan ng mga otoridad. February 12, 1974, si David Fryer ay nagplead ng guilty sa 3 counts of murder at 1 count of manslaughter at nasentensyahan ng life in prison without parole. Nang nalaman ni David ang kanyang sentensya, siya ay nagdemand na siya ay ilagay sa death row at ayon sa kanya, mas gugustuhin pa niya na mamatay na lamang kaysa gugulin ang natitira pang buhay sa loob ng bilangguan. Ang kanyang request ay hindi pinagbigyan at mananatili sa bilangguan hanggang sa kanyang huling hininga. Si Allen Fryer at James Fryer naman matapos ng kani-kanilang trial ay found guilty ng first-degree murders at parehong nasentensyahan ng life sentence without parole. Si James ay hindi na kinasuhan pa ng dahil hindi na nila gusto pang makadagdag sa trauma ni Sandra ang pagbalik tanaw ng ginawang paggamit sa kanya. Sa kasalukuyan, ang Fryer Brothers ay nasa loob ng bilangguan. Bagamat maituturing na isang himala na si Sandra ay nakauwi ng buhay, hindi iyon ang paniniwala ng iba. Dumagdag sa kanyang stress ang pagdududa sa kanya noon ng mga otoridad, ngunit nilinaw niya na wala siyang anumang sama ng loob sa mga ito at never siya na mineltrato. Ang maltrato ay kanyang nakuha sa kanilang komunidad sa paniniwala na siya ay isang accomplice.
Siya ay binansagan na Gitchy Girl hango sa lugar na Gitchy Manitou at namuhay sa may init na mata at pangungutya ng iba. Si Sandra ay pinakaiwasan sa eskwelahan at nang hindi na niya kinaya ang mga bulungan ay nag-drop out sa school. Sa pagdaan ng panahon, bagamat nagkaroon na ng linaw na siya ay wala talagang kinalaman, siya ay pinakaiiwasan pa din sa kanilang komunidad sa kadahilan ng hindi nila gusto na magkaroon ng kaugnayan sa isang tao na nabigyan na ng label o nabansagan na ng lipunan. Kasabay ng pagtaas nila ng mga kilay, si Sandra ay nabalutan din ng takot at ilang taong mga bangungot na siya ay babalikan na magkakapatid para paghigantihan. Hindi din maiwasan na siya ay makaramdam ng pagka-guilty sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at ayon pa kay Sandra, malaki ang naging papel ng mga ito para siya ay makaligtas. Bilang mga sugatan, alam niya na alam ng mga kaibigan na sila ay nasa panganib. Ngunit hindi nagpahalata ang mga ito para siya ay protektahan at hindi magpanik. Dahil kung nakitaan niya ang mga ito ng pangamba, sigurado na siya ay magtatangka na tumakbo at sigurado na siya ay kasama sa napaslang. Nakatulong din ang kanyang kainosentihan at naniwala na ang mga lalaki ay talagang mga alagad ng batas at siya ay dadalhin sa detention center dahil kung siya ay nagkaroon ng hinala na hindi, sigurado na susubukan niya na tumakas. I walked with my head down for the next 25 years. I was shamed, I felt ashamed because I lived. Nobody seemed to care that I did everything I could. I decided to tell the story of what happened at Gitchy Manitou, and being able to tell the story was when I started to heal and I could lift my head up and I wasn't ashamed anymore. It's always there, and they're always there. You miss them forever. You can never sweep it away. I get to tell what heroes the boys were. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!